Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa manonood ng Pink Rose TV. Nandito kami ngayon sa Antipolo City at meron kaming binisita na isang kaibigan namin na multi-talented at pakikilala na natin ang ating kaibigan. Walang iba kundi si Habi ni Ake, Raquel Tumugbong, Pagulayan. Tara samahan kami sa Pink Rose TV, puno ng saya. Dito'y may kwento't ligaya. Bawat araw ay espesyal talaga. Pink Rose TV, dito ay bida ka sa bawat kwento at gawa. Samahan kami, buong pamilya, dito sa Pink Rose TV, ang saya. Sino nga ba si Habi ni Ake? Kwento ko lang, Habi ni Ake kasi, naiano ko yung pangalan na Habi ni Ake kasi ang medium ko, naghahabi ng sinulid. Bata pa lang ako, hindi na familiar sa akin ang pagsisinulid kasi bata pa lang ako, unang trabaho ko sa tailoring, naglililip ako ng damit na siguro mga 12 years old ako noon. At the same time, tawag niyan, yun yung unang trabaho ko. Naglililip ako ng damit. Kaya yung sinulid sa akin, hindi siya bago. So, naging negosyo ko rin ng cross stitch and frame shop. And at the same time, meron pa pala bago mag-cross stitch, nagaganchilyo ako. Kumukuha ako ng gawa sa kapitbahay namin, tapos gumagawa ako ng mga motif, tapos pag uwi ko sa bahay namin, andyan yung nanay ko. Pag nabayaran na sa akin, meron akong 1 kilong bigas. Ibibigay ko sa nanay ko kasi siyam po kami magkakapatid. Siyam? Ang konti Siyam. naman pala. Siyam kami magkakapatid and that time na parang breadwinner po ako. So, panganay? Pang-apat po. Pang-apat. Pero hindi naman naging hadlang sa akin yung hindi ako nakatapos ng pag-aaral, hindi, kumbaga para sa akin, hindi naging hadlang para mangarap ako kung anong meron ako ngayon sa ginagawa ko. Kaya lang yung ginagawa ko kasi pinagbubuti ko. Pag pinagbubuti ko kasi nagugustuhan ng mga kliyente ko, nakakabenta ako ng mga art ko. Actually, yung paghahabi ng sinulid, natuklasan ko lang niya nung 2020 pandemic. Pero marami pa akong ginagawa bukod doon kasi meron akong ginagawa ng copper wire with precious stone. In the same time, tattoo artist din po ako. Gumagawa ako ng nakikilay din po ako, naglilip tint din po ako. So, sa akin, pagdating sa kamay, parang si Lord binigyan ako ng blessing. And nag-catering din po ako, nagluluto rin po ako. Napakasipag naman. So, nag-i-interior din po ako. Dati, sabi nila, kaya anong ginagawa mo? Eto, nagbabata. Kasi di ba sinulid nagbabata. Okay. Tapos, minsan nagpahinga ako. Kaya anong ginagawa mo? Nagdadamo. Nagdadamo naman talaga. Parang yung bisyo nasa akin na tapos nagpopokpok. So, sa akin ginagawa ko lang laging masaya yung trabaho ko para sa mga art ko. Pero lahat ng art ko, kung titignan mo, puro babae. Kasi bawat isa niyan, parang tulad ko sa sarili ko. Katulad nitong May istorya. may story. Katulad nitong puno na to, tignan mo. Kumbaga, isang matatag na puno, na inantulad ko para sa sarili ko. As a single mom. Oh. So, Anong tawag dyan? Ito, ang ano ko dyan is, actually, lagi ako nagtatitle, gusto ko Tagalog. Kumbaga, ang inano ko lang dyan, punong matatag. Punong matatag.
Ayan. Ayan, yan, ganyan lang kasimple yung mga ano ko kasi yun yung mga gusto kong i-title sa kanya. Ito namang isa, kung makikita nyo, ang ano ko dyan, inner peace. Kung makikita nyo yung parang para siyang, Hugis na babae. para siyang, Nakayuko. parang pitos siya. Kung titignan mo, nakaganyan Nakayuko. siya. Nakayuko siya, di ba? Yun, nakayuko siya. Tapos yun, yung may butterfly sa ulo. Inner peace. Tapos ito kasi gusto kong mag-travel. Actually, pangarap kong mag-travel, solo travel. Ayan. Nakagawa ako ng Eiffel Tower na feeling ko mapupuntahan ko siya soon. Ayan. Soon, mapupuntahan mo din siya. Kaya nga. Oo. Ano naman ang naging inspirasyon? At dito ka nagtagal sa Paghahabi. Na-inspire ako sa kanya kasi yung totoo, yung dati kong ginagawa, babae lang yung mga nakaka-appreciate ng mga art ko. Pero ngayon, ginawa ko yung paghahabi, na-appreciate siya ng may bata, may lolo, may kuya, may ate, may... Oo. Kumbaga, lahat nakaka-appreciate ng art ko. Kasi dati, yung Copperware lang, puro pambabae yung client ko. Totoo naman. Tapos ngayon, ultimo lalaki or bata, binibigyan nila ako minsan ng na ito yung gawin mo. So, nagagawa ko naman. So, tanong lang natin, saan ba pwedeng may mga display ka ba or exhibit? Tawag niyan, meron akong FB page, Habi ni Ake. Doon yung makikita lahat ng mga ginagawa ko. Sa exhibit naman, from time to time, lagi po kasi akong nasasama sa antipolo na mga artist na nakakapag-exhibit. Ngayon lang po ako hindi naka-attend sa mga exhibit nila na maka-join kasi meron po akong parents na inaalagaan. So, 2 po sila nasa akin. Dahil kinuha ko sila sa amin ngayon, pinapalakas ko sila, pero malakas na sila, pwede na silang uuwi na daw sila. Siyempre, naiinip na rin yung mga parents ko. So, ayun, yung inspiration siguro, kasi kumbaga, laging tinatanong sa akin, kumbaga, saan ka graduate? Saan ka natuto? Sabi ko, wala akong magandang eskwelahan na natapusan. High school graduate, pero hindi ko siya inano na high school graduate lang ako kasi parang para sa akin, yung high school na pinatapos sa akin ng magulang ko, daig ko pang isang tituladong Totoo naman. titulado sa ginagawa ko ngayon. Kasi lagi kong pinagbubuti yung mga ginagawa ko kasi parang lagi kong sinasabi pag yung may mga interview ako, bawat pukpok at hila ng sinulid, may pangarap na natutupad. Wow, talaga naman. At ang kwento ng buhay ko, kasing kulay ng mga sinulid ko. Ayan. At meron pang isa na habang nag-uumpisa pa lang mabuhol, parang buhay din, nag-uumpisa pa lang mabuhol, ayusin mo na para hindi magkabuhol-buhol. So, ayun. Nakakatuwa lang din kasi napicture na ako na sa Japan 2 beses. Tapos, yung last ko sa London, UK Magazine. Tapos, exhibit na rin ako sa mga tulad ng Art Tablado, Anton Gallery. So, kahit papaano, yung pinaghirapan ko sa pagbabatak ko ng sinulid, pagbabatak talaga kahit papaano, nakikilala yung mga medium ko na pako sinulid. Kasi minsan, meron ako, 3,000 na pako ang isang piyesa ko. Parang ito, isang piyesa ko, 3,000 na pako. Time is 10, kumbaga 3,000 times 10, parang 30,000 stroke pabalik-balik. Hindi ako napapagod kasi may pangarap ako
gaano po katagal bago matapos ang isang obra mo? Nagulat nga sila, bakit ko to nagawa 3 na to? Ang bilis kong nagawa kasi parang inspire ako sa araw-araw. Kumbaga gusto ko pag inumpisahan ko, gusto ko makita agad yung natapos ko. Tapos gusto ko maipakita agad sa mga followers ko, sa mga bumibili ng art ko. So, yun. Congratulations, Saki, ha? Bilib ako sa mga trabaho mo. Talagang, Salamat po. oo, matagal din ito. At sigurado yung patience mo mahaba, Sobra diba? mahaba. Oo, kasi matagal gawin ito. Matanong ko sa'yo, ano ba sa lahat ng mga ginawa mo, ano ang favorite mo at anong kulay ang gusto mo? Actually, lahat naman ng art ko is gusto ko silang lahat. Pero syempre, meron namang special. Yung ginawa ko sa room ko na ang title niya, Lady in the Meadow. Wow. So, yun yung talagang art na favorite ko na siguro mga 2021 ko siya nagawa. Sa kulay naman, mahilig ako sa kulay gold. Gold and yellow and white. Tapos, neutral, puro neutral kasi yun yung kumbaga magaganda sa art na minimalist lang yung hitsura niya. Pero yung kulay niya, minsan may subject na kailangan makulay. Katulad nitong nagawa ko na ganyan. Ang kulay niyan parang Christmas color, di ba? Ayan, Christmas oo, color. oo. Pero yung Makulay. mga art ko na yan, itong dalawang to, naging best seller ko yan na ginawa ko sa tote bag, sa bayong bag. Oh. So, noong December, hindi ako masyado nag-focus gumawa ng mga art. Lahat ng mga art ko, kung makikita nyo sa page ko, Hobby ni Ake, makikita nyo, may mga bayong bag din po ako doon, mga t-shirt na ang print niya, yung mga art ko din, DTF yung ginawa ko sa kanya. Kung makikita nyo, wala po siyang kapareha na makikita sa market. Dito lang po sa Hobby ni Ake, matatagpuan yung mga bayong bag na gawa sa mga art ko. Ilan ba ang anak mo? 3 po anak ko. Meron akong, yung bunso ko, 26, going 26. Yung anak kong babae, June 12, 27 na siya. Tapos, yung panganay ko sa November 29 na. Pero karamihan ng mga anak ko kasi, parang dami kong anak. Yung panganay ko kasi, artist din, fine art siya. Actually, dati, nung pandemic, since wala siyang trabaho noon, siya yung pinapag-sketch ko. So, kung makikita nyo, meron akong yung horse na nasa loob, Yes, sketch niya yan. Pagkatapos, pag mga medyo ganun yung mga art na gusto kong gawin, siya yung pinapagawa ko. Tapos yung anak kong babae, katulad niya, sabi niya, Mama, hindi kita masuportahan ngayon kasi may shoot din ako. Kasi gumagawa din ng commercial yung anak kong babae. So artist din. Tapos meron akong, yung si Bunso, siya yung medyo hindi. Kasi nasa sa legal naman yung anak ko. So, yun naman ang... Pero lahat sila is... working na lahat sila. Ayan. So, sabi ko nga sa kanila, kasi yung time na... Kaya naisip ko na ang trabaho ko sa loob ng bahay para maalagaan ko sila habang nag-aaral sila. As a single mom, talagang sinigurado ko na makatapos sila ng pag-aaral. Nung nakatapos na sila ng pag-aaral, nung sinabi ng bunso ko, Mama, magtatrabaho na ako. Doon ko na-realize, ay, tapos na pala talaga ako. Tapos sabi ko nga sa kanya, sabi ko, okay na kayong lahat. Pangarap ko naman ngayon. Kaya ngayon, pinupursige ko talaga yung pangarap ko. Kasi ito yung matagal ko ng pangarap na gusto kong
Actually, gusto kong makilala as hindi naman siguro masamang mangarap na Ay, na oo. maging makilala ka as Yes. national artist, malay Totoo. mo, 'di ba? Kasi 'yun yung kumbaga gusto ko magkaroon ng kung mawala ka man sa mundo, at least may legacy ka na, si Ake yan. Legacy. Yan yung gumagawa ng mga hobby ni Ake. At saka gusto ko lang din i-ano sa inyo na yung ginagawa ko, sarili kong pattern, hindi ko siya nauulit. One of a kind lang. Kumbaga, So, walang kaparehas. Kumbaga, kung may gumagawa man sa buong mundo, ikaw lang yung may ganyan kasi pattern ko siya. Oo, wala siyang kaparehas. Kaya, halimbawa ako, gusto kong magpagawa. Mm. So, meron akong, sa isip ko, meron akong gusto ipagawa sa'yo. Pwede ba yon? Pwede naman po. Hindi lang po ako magaling sa face or yun talagang mukha mo ang Okay. i-hobby ko. Kaya kung titignan mo, lahat ng mga subject ko, parang laging lahat nakatalikod. Kumbaga, Mahirap namang gawin kasi. Bago mo maisa-isa yan, Ayan, tignan mahigit-higit na, ang ayan. mga sinulid na yan, di ba? Oo. At Totoo saka naman yan. kung iisipin nyo, kasi marami nagtatanong sa akin, hindi ba kinakalawang yung pako mo? Kasi pinag-aralan ko ng husto yan, kaya nakagawa na ako ng marami. Unang-una, kung mag-art ka, kung nagpipainting ka, itayo mo lang yung canvas mo, kumuha ka ng brush, tapos pintura ka na, dire-diretso na. Ito, mahaba po ang proseso ng pagpapako. Mag-sketch ka, maglagari ako. Ako lahat gumagawa noon, wala po akong alalay. Ako nagpapako, nagpipaint ka, doon ka pa lang, parang 4 na stage bago ka pa lang makapag-hobby. Ako rin po karamihan nagpiprame ng mga art ko. Kasi sinisigurado ko na walang sinulid na naputol, walang pako na umangat. Kasi kung bibilihin mo yan sa akin na walang frame, hindi ko po yan ibebenta sa'yo. Kasi maya biglang pinaprame mo, tapos biglang kumalas yung pako, ibabalik mo rin sa akin. Masisira na siya Masisira lahat. na siya, dire-diretso na siya. Oo, Para na oo. siyang domino Oo, effect kumbaga, yun. masisira yung Oo. So, ang hirap ng anuhin yun kasi hindi kahit ako art ko yan tapos gagayahin ko, hindi ko siya magagaya, ma'am. Hindi ko na siya magagaya. Ang galing mo. Matagal diba? bago. Kumbaga parang, anong kulay ba nito? Kasi sa isang kulay, makikita mo yan, hindi lang naman 10 kulay ang isang art ko. Minsan 30 kulay meron nandyan. Ayan, dito naman tayo ngayon sa mga ginawa mo. Alam mo, congratulations talaga. Hangang-hanga ako. Thank you. At pinagtsagaan mo to at napakaganda. I-share mo naman kung ano mga materyales mong ginamit dito. At ano ang inspirasyon nitong Eiffel Tower na to. At syempre, ako ba yung nakatalikod na yan? Parang hindi na, pink, parang diba? ikaw nga yan eh. Tapos, natutuwa ako, iba-ibang kulay, white siya, merong iba-ibang kulay sa ilalim. Ang daming color niya. Yes. At saka, ilang piraso ng pako? Yung mga tanong ni Madam, ang dami-dami. Actually, ordinary plywood lang po yung ginamit ko sa kanya, 1/4. At itong pako dito, nasa 3,200 na pako, bilang ko talaga siya. Wow! 3,200 na pako, time is 10, bawat isang pako kasi magka-anuhan pako yan, 10 stroke, pabalik-balik. So, kung kukwentahin mo, kung 3,000 na lang na pa ako, tapos times 10, kuya, tulungan mo ako, 30,000 stroke ang ginawa ko dito. Wow! So, ang kulay niya, so, maraming kulay, siguro mga 20 colors to. Conforme minsan sa mood ganda ko eh. Bakit Eiffel Tower, bakit siya naka-pink? Bakit Sino siya to? na-pink? Kasi, alam ko kasi interviewin mo ako, kaya naging inspiration ko yung pink eh. Actually, Thank nung you. nakita kitang mag-pink na pinadala sa akin ni Carl, lagi na ako naka-pink ngayon. Bagay pala sa akin ng pink car. Oo. Ito kasi dream ko kasi makapunta dyan. So, solo travel ang title ko nito. Wow! Solo travel. May inggit naman ng mga anak. Kailangan Ay, sasama hindi, syempre, sila. tawag niyan. Sabi ko nga, madam, pangarap ko naman ngayon.
'di ba? So, Oo. yan, kung ilang buwan ko ginawa, hindi po Oo. buwan kasi tuwing gabi kasi, sa gabi lang po ako nakakagawa. Pero sa araw nagpopokpok ako. Hindi, yung pokpok, yung martilyo, yung ito, dito. Siguro mga ano ko to ginawa, mga 10 days, mga ganon. Oh, ang galing Napansin ko, wala pa siyang frame. Sino ba ang tagagawa mo ng frame? Actually, meron akong tagagawa ng frame ng mga yan. May kaibigan ako na tagagawa ng frame ko. Tawag niyan. Kaya lang, yung size binibigay ko lang. Tapos ako mismo rin ang nagsasalpa. Kasi very sensitive po kasi ang paggawa. Kasi baka pag pinadala ko or sila mag-frame, kakalasan pa ako. So, ako rin po yung talagang nagpi-frame. Minsan hindi nyo nakikita ng mga buyer ko or mga nangongolekta ng art ko na ako talaga mismo So, ibig sabihin, hands-on. bago pa ito. Bago pa ito. At saka na-inspire ako kaya pink yan kasi alam ko mag-i-interview sa akin si Miss Pink. Nako, thank you. Maraming salamat, Ake, sa pinaunlakan mo kami na may interview ka dito sa Pink Rose TV. Alam mo, natatouch ako kasi tinataas mo ang uri ng kagaya mong single mom. Binigyan mo ng inspirasyon ang ating mga manonood. Kasi bihira yung single mom na eto sa bahay ka lang, may ginagawa ka, pero alam mo yung ginagawa mo is pang buong mundo. Sabihin na natin, international na din siya. Kasi pwede siyang dalhin kahit saan at pwede natin i-exhibit, pwede naman kayo mag-order sa kanya, 'di ba? Pinaliwanag naman niya kanina, sinabi niya kung saan nakikita ang kanyang mga gawa. Ngayon baka naman meron kang gustong pasalamatan. Unang-una, syempre pinapasalamatan ko kayo na pumunta rito sa lugar ko at marami pang makakita o makakilala sa hobby ni Ake. Kung hindi rin lang naman kay Car at aking BFF Melogene Manalo na nagpakilala sa akin kay Car, hindi ko kayo makikilala. Siyempre, papasalamat ako kay Lord na binigyan ako ng talent at sa magulang ko, si Alicia at saka si Vicente, Tay, Nay. Ang ganda ko, di ba, sa TV. Makikita niyo ako sa TV. Gusto ko lang din pasalamatan or mabigyan ng inspirasyon yung mga single mom na katulad ko. Hindi porkit single mom ka, dapat titigil na ang mundo. Titigil na ang mundo. Ang ginawa ko kasi, ginawa kong positive yung art ko. Lahat kung anong nararamdaman ko, yung fashion. Binatak ko. Sinulit. Natatawa sa akin sa batak eh. Batak naman talaga yan, binabatak mo yung sinulit. Kumbaga, yung buhay ko, ko sa passion ko, sa art ko at isinulid ko siya. Kaya lagi lang mangangarap, lagi lang maging matatag ang mga single mom at maniwala kayo pag yung inano nyo lang yung trabaho at saka yung dedication nyo sa ginagawa nyo. Wala namang hindi mahirap. Basta walang hindi mahirap na trabaho. Lahat ng trabaho mahirap, pero dapat minamahal mo yung trabaho mo. Maraming salamat, Raquel. At isa kang inspirasyon talaga. At kahit ako ay natuwa at humahanga ako sa isang katulad mo. Maraming salamat. Ayan. At hello mga kaping. Maraming salamat sa Pinoy Extreme. At syempre, ang gumawa ng aking hairdo and makeup, wala iba kundi si Odi Bermejo. Alam nyo na. And sa buong production natin. At syempre kay Tito Car na siya ang nagdala sa amin dito, kay Car Marine.
And salamat din kay, anong pangalan ng friend mo? Melogene Manalo. Ayan, kay Melvin Malalo. So, kay mother, tsaka kay father, you're lucky. Buhay pa sila, no? Diba? Nandyan sila sa tabi mo lang. Yes. Anytime. Oo. Diba? Okay, mga kaping, kita-kits ulit tayo sa Pink Rose TV sa susunod na linggo. Abangan nyo kami. Bye! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng manonood ng Pink Rose TV. Siyempre, nandito na naman tayo, pero andito pa rin po tayo sa bahay ni Habi ni Aki. At nakilala din po natin dito ang BFF ni Habi ni Aki, si Miss Jean. Tara samahan kami sa Pink Rose TV, puno ng saya. Dito'y may kwento't ligaya. Bawat araw ay espesyal talaga. Pink Rose TV, dito ay binaga. Sa bawat kwento at gawa, samahan kami, buong pamilya. Dito sa Pink Rose TV, ang saya. Magandang hapon, magandang gabi. Hello, magandang hapon, magandang gabi, and hello everyone. So maraming salamat, Pink Rose, sa pag-invite mo sa akin dito ng mga interview mo, di ba? So, I'm so glad na nakilala ko siya. Sikat daw to, artista. No, di ba? hindi naman. So, maraming salamat. Ayan. Ngayon, tanong ko naman si Miss Jean. So, ilang taong ka na ba? Ay, hindi. Sorry. Joke lang yun. Diba? Okay lang naman yung Oo. episode pa eh. Hindi. Ano po ba ang pinagkakalibangan nyo sa mga panahon na ito? Alam nyo ba, medyo marami akong pinagkakaabalahan sa mga panahon nito kasi I'm into business, nasa MLM industry ako, and of course, full-time mom din ako, di ba? So, actually, meron din akong pinapatayong bahay ngayon at kumbaga, yun yung talagang nagbibigay sa akin ng medyo pagka-busy sa buong maghapon. And Ayun. meron syempre akong team na inaalagaan and meron pa rin ako iba pang mga negosyo na kailangan pa din nating bigyan ng oras. Ayun. So, pwede bang malaman kung ano naman yung isa sa negosyo mo? Actually, ang isa sa negosyo na ginagawa ko, ito talaga yung kung kailan talagang nasa 15 years na ginagawa ko na itong negosyo na to. At alam nyo ba, itong Royal Business Club, isa ako sa mga pioneer dito. And sa ngayon, meron po akong 2 branches sa Royal Cainta and Antipolo. And in-operate ito for over 15 years. Ba, nakakatuwa naman. Sa 15 years, siguro marami ka ng achievement sa buhay, di ba? Sa awa po ng Diyos, sa blessings ng ating Panginoon, talagang medyo marami pong naibigay na blessings. Hindi naman dahil sa pagmamayabang or not to brag, but of course, I'm very thankful sa ating Diyos at sa Royal Business Club na nagkaroon po ako ng, kumbaga, marami rin namang achievements. Ayun. So, pwede mo ba ipaliwanag sa amin kung ano mga produkto ng Royal? Actually, ang Royal Business Club is a multi-level marketing company. We are based in Quezon City at 18 years na po ang company. At alam nyo ba, hindi na lang talaga beauty products or health supplements. Meron na rin po tayong Zam Realty. Diba? So, yung mga products po natin, alam ni ma'am, ni madam. So, maraming po kayo mapapagpilian na gusto-gusto nyong produkto. So, mga beauty products meron Yes, din. we have beauty products from South Korea. We have supplements, and of course, we have our beverages like coffee and recharge. Aba, masarap yan. Magkape tayo minsan. Subukan natin yung Yes. kape ng Royal, di Sure. ba? Kung ano ang may idulot niyan sa ating katawan. Yes, alam niyo ba yung ating coffee?
8-in-1. Hindi siya yung katulad ng ordinary coffee. Di ba? Talaga? 8-in-1. So, kumbaga, nagkakape ka na, napapa-healthy ka pa. Wow, ang galing naman ha, Miss Jean ha. So, kailangan subukan natin Yes, yan. free samples next time. Oo. Tapos, tanong ko, ilan ba ang iyong mga anak? I have 2 children. The eldest is 29 years old. She's residing in Australia. And the other one is 19 years old. Miss Jamie, tatanong ako sa iyo Yes. Single mom ka din Oh, daw. yes. And I'm proud of it. Biglang ganun. Talaga ba? Teka muna, kasali ba yun? Yes. Hindi, okay Alam niyo lang kung yun. bakit? Kung bakit ako proud? Kasi siguro, kung hindi ako single parent, hindi ako makaka-fly high. Diba? So, dahil doon, nagawa ko ng maayos yung negosyo. And mas maganda kasi yung para sa akin na nag-iisa ako. Ayun. Walang makakapigil. Hindi, at saka ang ano doon, napalaki mo, napag-aral mo, at napatapos mo ang iyong mga anak sa pagsisikap mo. So, kailangan nating ibahagi sa kanila kung paano sila magiging member ng Royal. Alam niyo po ba, message niyo lang po ako sa aking Facebook, Melogene Manuel Manalo. At alam niyo ba, napakadali dito na maging business partner ng Royal. Pwedeng-pwede at tuturuan ko kayo na gawin ang negosyo ito sa murang-mura or mababang halaga. So, join po kayo sa amin. Ano po ba ang Facebook nyo? Yes, so contact niyo ako sa Melogene Manuel Manalo or sa Royal Cainta page. Mayroon po bang website? Yes, so pwede po kayong mag-visit sa website namin, www.realcainta.com. Ayun. So, sa mga interesado na magkaroon ng negosyo na kahit nasa bahay kayo, pwede kayong puntahan ng mga client nyo at tutulungan kayo ni Miss Jean. Miss Jean, baka naman pwede mo pang i-share sa amin kung ano pa yung iba mong negosyo. Alam niyo po ba, dahil dito sa negosyong ginagawa ko na Royal, nung kumikita na ako, natuto ako mag-invest. So, ang ginawa ko that time is bumili po ako ng mga properties. Actually, nakabili ako sa Araneta Center, ang isa din sa BGC, and meron din po akong 2 lots dito sa Sun Valley, 'di ba? So, natuto kasi ako na habang kumikita ako, hindi lang dapat puro luho. Hindi lang puro dapat branded items. So, ang ginagawa ko, natuto talaga ako mag-invest. At ang isa sa ipinagmamalaki ko talaga, nakakuha po ako ng condo unit sa BGC at pinaparentahan ko siya ngayon through Airbnb. At alam nyo ba, hindi po siya nababakante. As in, laging full house. So, yun lang at talagang, kumbaga, proud ako na nakuha ko yung negosyo na yun. Kung sakali, saan ba yung mga Airbnb na yan? So, meron po akong pinaparent sa BGC, sa One Uptown Residences. Katapat lang po ng Grand Hyatt. And ang isa pa, isa Araneta Center sa Manhattan Heights. So, message nyo lang po ako at bibigyan ko kayo syempre special discount. Oo, sabihin nyo lang, nanood kayo ng Pink Rose Yes. TV, bibigyan kayo ng discount ni Miss Jean. Yes. Diba? At dahil paborito mo ang mag-travel-travel, piliin ang Pilipinas, saang lugar ba ang pinakapaborito mo? Mga 3 lang. Okay. Alam niyo ba, ang pinakapaborito ko? Syempre, yung aking sinilangan sa Santa Cruz, Marinduque. Alam niyo ba, napakarami ng magagandang beaches dun sa amin. And of course, ang Marinduque is kilala sa Moriones Festival, di ba? So, every Holy Week, ini-invite ko kayo na mag-visit kayo sa aming probinsya. Okay. Ano naman ang masarap na pagkain ng Marinduque? Ang masasarap na pagkain yung mga seafoods dahil mga sariwa po ang seafoods namin. So, kilala din kami sa mga cookies, yung uraro. Kung naririnig niyo po yan. So, doon nakilala ang Marinduque. Talaga? And ano pa ang lugar na gusto mong Okay. balik-balikan? Gusto ko rin puntahan, syempre, ang Palawan, especially sa El Nido. Actually, yung post ko kanina sa Facebook, binalikan ko yung memories ko kasi napakaganda po talaga ng Palawan, di ba? Yes. Napakaganda mag-island hopping. Totoo. Kasi talagang marerelax ka dun sa lugar. So, pagbigyan pa ulit ng pagkakataon, gustong-gusto ko talagang balikan ang Palawan. Oo. And another one is, of course, Cebu.
Di ba? Ang ganda ng Cebu, masarap ang lechon. Ay, totoo. At ang kagandahan doon, para ka na rin nasa Metro Manila, di ba? Mm-mm. So, sa Cebu, isa rin yan sa paborito ko. Oo, masarap ang kanilang mga lechon. Yes, Cebu ang lechon, delicacies. famous yan, di ba? Yes. At ang kanilang mga danggit, Yes. di ba? Tapos, pwede bang malaman namin kung ano yung mga achievements mo na narating, kung sakali? Actually, dito sa ginagawa kong negosyo, medyo marami na rin talagang nakuha ko. Like, nakapag-travel ako halos sa buong mundo. At alam nyo ba, karamihan doon, free travel kasi incentives ng company. Sarap Yes, all naman. over Europe, sa Amerika, all over Asia, as in nakapag-travel din ako ng libre. Actually, napuntahan ko pa ang Russia at Turkey dahil sa Royal. At ang isa ko pang achievements, of course, nakapagpatayo ako ng bahay na masasabi nating mansion. O di ba, hindi naman dahil sa pinagmamalaki, pero sasabihin ko na rin may infinity swimming pool. At invite ko kayo doon. Nandito rin sa Sun Valley. Actually, kapitbahay ko rin dito si Miss Ake. So, invite ko kayo doon sa pinapatagawa kong mansyon. Malapit na. Ayan. Diba? Magkakatay ng ribbon Yes. dyan. Yes, of course. Dahil dito sa negosyong ginagawa ko, nagkaroon ako ng time and financial freedom. At dahil meron akong financial freedom, pwede ako mag-travel anytime at napag-aral ko yung aking anak sa abroad. Imagine, nakapagpaaral po ako sa RMIT sa Australia ng Wow. master's degree in advertising. Diba? So, doon pa lang napakalaking achievements na yun para sa akin. Totoo. At yan isang bilang ikaw ay ulirang ina. 'Di ba? Napagsikapan mo na pag-aralin ng iyong anak. At yun ay isang magdadala din sa ating mga viewers na idea na sa nagsimula ka sa ganitong hanap buhay ay magkakaroon sila ng idea na kaya din pala nila gawin yan, di ba? Actually, kayang-kaya niyo rin gawin to kasi alam niyo ba dati, pangkaraniwang empleyado din ako eh. So, kumbaga, nagsikap lang din ako na magkaroon ng sariling negosyo at ngayon, kumbaga, ini-enjoy ko na talaga. Na ang sinasabi ko, hindi naman masamang maging empleyado, di ba? Pero, mas maganda na pagdating ng panahon, magkaroon ka rin ng extra income or sarili mong negosyo. Miss Jean, tatanong ko rin, ano ba ang unang trabaho mo, ang work mo before ka mapasok dito? So, alam niyo po ba, I am a medical technologist by profession. So, nagtrabaho po ako sa De Los Santos Medical Center ng maraming taon. At sa totoo lang, napakahirap talaga maging empleyado. Imagine yung papasok ko sa hospital, minsan 16 hours duty. Buti na lang po natuto ako magnegosyo. And of course, naging inspiration ko yung pong owner ng Royal. Kasi nakita ko sa kanya na napaka-visionary niya. So nakikita niya, tinuturuan niya kami kung paano kayo mag-invest sa mga properties. Tinuturuan niya din kami kung paano kami humawak ng pera. So kumbaga siya yung naging inspiration ko na ipagpatuloy itong negosyo din na to. Yeah. Sino naman ang mga pwede mong, baka meron kang gustong pasalamatan? Alam niyo ba, pinapasalamatan ko yung aking mga magulang kasi napagtapos nila kami ng pag-aaral. Mahirap lang po kami, galing kami sa probinsya. So, kumbaga, pinilit nila talaga na kami magkakapatid ay makapagtapos. At alam nyo ba, ipa-plug ko na rin yung pong kapatid ko ay Vice Mayor sa aming bayan, sa Santa Cruz, Marinduque. Imagine, galing kami sa simpleng pamilya, pero kami pong lahat ay nakapag-aral ng maayos dahil sa mga magulang namin. At of course, pinapasalamatan ko rin ang aking mga anak kasi sila yung naging inspiration ko. Kasi kung wala sila, hindi ko rin naman talaga makakaya lahat na gawin ito. Kumbaga, para sa kanila kaya ako nagtatrabaho at para sa kanila lahat kung bakit ko naabot ang mga pangarap ko. At syempre mga kapik, magpapasalamat tayo sa lahat ng sumusubaybay at nanonood linggo-linggo ng ating Pink Rose TV. At magpapasalamat tayo sa Pinoy Extreme, Mabuhay, PH, at syempre kay Direct Jag Cruz. And sa nagpakilala sa atin kay Miss Jean, si Karma rin. At syempre naman, huwag nating kalimutan si Odi Bermejo sa ating iba-ibang ka-look, di ba? Kailangan iba-iba syempre ang ating look. At syempre nagpapasalamat tayo sa may-ari ng bahay. Nandito pa rin tayo
sa hobby ni Ake, kay Miss Raquel. So, yun lang po mga Pink Rose TV. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Bye! Bye!